take two. Okay. Okay na? Ayos na. Okay. Good evening. Good evening! Good morning. Good morning! Siguro nagtataka kayo bakit good evening, good morning, no? So, sino yung mga first time ngayon na naandito? Pero technopreneur na. Meron pa bang hindi? Technopreneur pa lahat? Taas yun naman yung kamay nyo para naman ganahan. Meron tayong guest. Yes. Diba? Mag-member na siya pagka nabili niya yung kotse ko. Well, that's good. Diba? Binibenta mo naman na sa June ang iyong sasakyan. Diba? Hindi mo ino-offer sa akin. Well, anyway, siguro, pakilala muna ako, no? My name is Mr. Marlon Tumimbang. And then, siguro nagtataka kayo, tatanong niyo siguro sa akin, kung kailan ba ako talaga naging member ni B-Mobile. Well, the truth is, medyo matagal na po. Kasi member po ako ni B-Mobile since August of 2010. Matagal na ba? Tagal na. Yes. Medyo? Yes. Medyo matigas lang ang mukha. Joke lang po yun. Well, anyway, yes. Kagaya ninyo, first time din ako before, umupo din po ako dyan. Umattend din po ako ng mga trainings na to, yung mga succeeding trainees. And you know what? Nakatulong po talaga ng maano sa akin, ng matindi sa akin kung mga trainings na mga ibibigay namin sa inyo. Diba? And the good news is, libre po, wala po kayong mabayaran. Okay ba yun? Yes! Okay ba yan? Ayan, basta libre, di ba? Doon tayo magaling, tayo mga Pilipino. Well, anyway, napakaganda po ng naging kapalit po ng B-Mobile sa buhay namin mag-asawa. Well, hindi niyo po natatanong, ang better half ko is si Lucy Abelia Tumimbang, misis ko po yun. Ayun, so I know, lahat po, everybody is kilala siya, tama? Yes. Ayun, because meron siyang activity ngayon na meeting na pinuntahan. I don't know kung makakasunod siya. Ayun, alam nyo kami talagang dual purpose kami lagi mag-asawa eh. Meron siyang ibang kausap na tao, kami din meron. Ganun yun. Sino dito yung may mga kapartner na sa buhay? Pwede bang itaas yung kamay? Ilan? Ilan? Sino yung mga single? Single! Ngayon, Wow, single. bilis talaga ni Miss Anna May pag-usapang single. Talagang single si Miss Anna May. Diba? Well, anyway, sabi ko nga, it doesn't matter kung single po kayo or may asawa na kayo, no? So, ang maganda rito, doon lang sa may mga kapartner sa life, maganda kasi dito sa negosyo nito yung tinatawag nating couple power. Yes. Okay ba yun? Yes. Kasi pagka sinabing couple power, dalawa din kayo. Nagkakaisa kayo sa business. Sino dito yung may asawa naman or may kapartner na medyo negative ata sa negosyo? Meron ba? Nagtaas si Sir. Well, actually, ganyan kami before. Diba? Ganyan din. Alam mo, simple lang. Ang magbibigay namin tips sa inyo, i-prove nyo na tama yung naging desisyon nyo sa pag-join sa negosyo na to. Well, sabi ko nga, naging napakamabait at na maganda, naging effect sa amin ang business na to. In 2.5 years namin sa business na to, alam nyo ba na montik na ako rin pumasok sa Millionaires Club. Palakpakan nyo naman ako. Diba? Kasi we amassed or we earned almost 960,000 pesos. Diba? Ganon. Diba? So, yun po yung kinita namin sa business na to. Pero sabi ko nga, hindi po nagtatapos doon yun. And the good thing is, hindi po ako ang magte-training sa inyo ngayon. Okay ba yan? Yes. Pwede next time ako na. Tama? Diba? Bigyan ko na yung partner ko. Ang pinakamaganda pa niyan, actually sa business na to, isa siya sa mga naging mentor ko. Siya yung naging mentor ko, siya ang nag-train sa akin about sa business. Diba? Ang one thing na kinabiliban ko pa sa tao na to, dati po siyang street vendor sa Divisoria. Grabe ba yun? Yes. Alam naman natin kapag sinabi natin street vendor, di ba? Di ba? Ganun yan. Di ba? So, dati siyang street vendor, pero naging member din po siya ng Millionaires Club ng B-Mobile. Can you just imagine that? Dating street vendor, naging Millionaires Club ng B-Mobile. Ngayon, siguro hindi ko napapahabain, ano? Ipapakilala ko na sa inyo, pero before that, gusto ko lahat tayo tumayo. Okay lang ba yun? Yes. Okay lang ba yan? Yes. Diba? Yan. Kasi gusto ko talaga kapag nagsasalita ako, meron ako interaction sa ano. Makulit ako. Totoo lang, kapag ako ang speaker, makulit ako. Okay lang ba yan? Yes. Gusto ko may interaction. Bakit ka mo? Bakit ko ginagawa to? Pinapatayo ko kayo? Diba? Ginagawa ko to para hindi kayo antukin. Hindi makatulog. Okay ba yun? Diba? Lahat ba nag-dinner na? Yes. Hayaan nyo mamaya, speaker natin, papakainin kayo. Joke lang. Well, anyway,
I know mapupusog kayo sa mga ituturo ng tao na to. Magagamit nyo when doing this business. Okay ba yun? Yes! Now, di ba? Itong exercise ko, sabi ko nga, simple lang. Gusto ko dumadagundong yung 20th floor. Okay lang ba yun? Yes! Palakpakan po natin siya ng malakas kapag tinawag ko siya. Okay? Hindi ko na po pahabain. Let's call on Mr. Alan Lipaubao. Come on, boy. Don't be shy. Hello, Mobile. Pwede na tayong umupo muna. So, anyway, this is my first time to train in my life. My life, ano? My life po yung ituturo natin, hindi love life, ha? Tandaan niyo po. Okay, anyway, sino po yung mga first timer? Kasi yun ang mag-graduate sa ano eh, sa Friday. Yun. Sino pa? Taas pong kamay. Taas pong kamay. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Okay. So, mga ano na, long timer na po. Sino po? Okay, so sa mga long timer, no, I think na-discuss ko na ito sa inyo itong training. So, ang maganda niyan, pakinggan nyo ulit. Kasi parang kanta yan, yung unang pakinig mo, hindi mo memorize, correct? Yes. Pag pangalawa, medyo sumasabay ka na. Pag pangatlo, yun na, alam na yan kahit stanza lang. Pag panglima na, sumasabay ka na talagang kumanta. Kaya lang ang kanta, pusong bato. Okay, anyway, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ito po yung pangalan ko, sinulat na nila. Okay? Siguro si Ma'am Dals ang sumulat nito yun. Okay, kasi tama yung spelling. Palagpakan natin si Ma'am Dals. Yes! Saan si Ma'am Dals? Ayun, boy pa! Okay, anyway, no, sa mga hindi nakakilala sa akin, paano po ba ako nakarating dito? So, maliit lang na, kunting biography ba yun? Yes. Yun. Ako ay Bisaya po, ha. Pasensya na po kayo. Wala kayong magagawa dahil ang teacher ko rin ay Bisaya. Kaya ang accent ko ay Bisaya rin. Okay? So, I start this business nung makilala ko siya sa Maynila na. Okay? Pero sino po ba ako? Tama po yung sinabi nila. I am a street vendor before. Okay? So, ang street vendor po nakikita natin saan? Sa street. Galing. Kala ko hindi nyo mawalaan eh. Okay. So, ang street vendor po sa Cebu pa lang po. Nagtitinda na ako ng yan. Okay. Kaya magaling ako sumigaw ng yan. Okay. Makulit din ako. Pag tulog ka, lalakyan pa yung sigaw ko. Okay. So, alam mo ba, being a street vendor, doon ko natutunan na ang kita pala ay hindi nakukuha lahat sa employment. Yes. Naintindihan niyo po? Yes. Okay. So, doon ko rin nakita ang iba't ibang klaseng tao kung paano nila binubuhay yung sarili nila. Okay? So, doon ko siya nakita na hindi pala kung ano yung natapos mo, ay yayaman ka na. Okay? So, ang hirap maging street vendor kasi pagdating ko sa Maynila po, yun din ako. Extra Diyos vendor naman ako sa Divisoria. Kaya lang, pinagkaiba lang natin is araw-araw po ako may pera sa paglalako. Correct? Tama ba? At wala akong boss. Okay. Until such time na meet ko po si B-Mobile. Okay. Napakahirap din mag-street vendor. Lalo na kung wala kang nanay, wala kang tatay. Okay? Kasi kailangan mo kisama sa lansangan. Matulog sa kalye, matulog sa toda. Alam mo yung toda? Pag tumawag yung parents mo, sasabihin mo, oh, maganda yung kalagayan ko dito. Pero hindi nila alam, nasa bakanting jeep ka natutulog. Okay? Pero ito pong business na pinakita sa inyo, okay, yun din ang naghatid sa akin ng ibang panahon. So, sino po yung mga nakasali? Nakasali na, taas po yung kamay, taas po yung kamay. Huwag po kayo, wala po siguro mga ngamoy dyan, ha? Taas po yung kamay. Okay. So, ang tanong, alam nyo na ba paano gawin ito? Alam nyo na? Nagtuturo sila. Okay. So, huwag po kayong mag-alala, no? Huwag po kayong mag-alala kasi itong ituturo ko, this is based from my experience dito. Okay? Kasi nang sumali ako dito, hindi ko alam paano ito gawin. So, ang hirap eh. Para kang nangangapa. Diba? Ang hirap. So, ito pong ituturo natin ay napaka-simple lang. So, this is based from my experience. Alam ko marirelate nyo to. Okay.
So, pasalamatan natin yung logo natin. We are from ano? Team Renaissance. Okay. So, ang training po natin is Success Training Course 1. This is, title po niya ay, basahin nyo na lang po. What is next after 4,999 plus piso 5,000 po. Okay. So ano ba yung next? Alam niyo na ba anong next na gagawin? Alam mo ba ba? Alam niyo po bakit po kayo sumali? Because simple lang ang gusto niyo mangyari. Dahil hindi niyo nakita sa labas ito kung paano gawin at paano hanapin. Tama? Yes. Nakita niyo yan? Yes. Mahirap ba gawin sa labas yan? Yes. Mag-iba-iba man ang buhay natin, lahat tayo ay merong ganyan. Tama? Yes. Lahat tayo merong ganyan. Kaya lang, ang tanong dyan, paano tayo makakarating dyan? Correct? So, ito po yung B-Mobile, tuturuan po natin, akyatin yung pangarap natin. But, mayroon po kayong gagawin. Okay, so number 1, ano ba yung gagawin ko? Okay. Mag-signify ka ng commitment. Alam niyo yung commitment? Yes. Alam niyo po? Sigurado kayo? Yes. Okay. So, tayo ay may buhay sa mundo, correct? Yes. Pag ikaw ay namatay ba, gusto mo bang makapunta ng langit? Siyempre. Sinong gusto? Sinong gusto? Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Wow, ang daming gusto talaga mapunta ng langit. But, the next question is, sinong unang gusto mamatay? O, tingnan nyo. Yun po yung commitment eh. Nag-guess ninyo po? Kaya yung commitment niyo po nababaw pa. Ako gusto kong mamatay eh. In a right time. Kasi alam kong love ako ni God. Okay? So, dapat ganun ang commitment natin. Alam mo ba, to become para makuha yung dreams natin, ito yung dapat nating, we have to live our comfort zone. Naniniwala? Yes. Alam mo, habang hindi ka pa nakakaalis sa comfort zone mo, I tell you, hindi mo mapuprove kung sino ka. Okay? Ano ba yung comfort zone? Ito yung sinasabi na, ay, andyan naman si nanay eh. Okay lang. Ay, nagmamadali ako, sir. Bakit? Papalabas na si Judy Ann eh. Ano palabas eh? Hindi ako nanonood eh. Kahit yung balita, di ako nanonood eh. Okay? So, ibig sabihin po, yung comfort zone natin, yung po yung nagdadala sa atin. Tama? Okay. Yung comfort zone na yan, yun po ang mahihirapan kang gawin ito. Bakit? Mayroon kang iniisip na kailangan mo itong gawin. Kailangan hindi ka mahuli doon. Dapat iwanan mo yung comfort zone. Tingnan mo ako. I burn my bridges. Okay? Wala akong pakialam. Okay? Sa mga nakaraan ko. Okay? Iniwanan ko na talaga. Wala rin akong pakialam kung sasabihin nilang networker ako. Okay? Kasi I have to prove na tama ako. Lahat ng successful person po, lahat po yan, iniwan nila yung comfort zone. At the same time, mayroon ka sanang ikaw yung taong self-motivated. Alam mo yung self-motivated? Yes. Yung hindi ka nasasabihan na nag-imbita sa'yo na pumunta ka. Dahil kusa mo siyang pupuntahan. Tama? Yung self-motivated na hindi ka nautusan para gawin mo to. Bakit? Kahit walang mag-utos sa'yo, dahil self-motivated ka para marating mo to, pupuntahan mo. Ganun yung commitment na gusto ko. Kahit sino naman eh, gusto natin ng commitment na tunay at totoo. Tama? Kahit ngayon sa kasalan eh, sir, may asawa ka na? Mayroon ka na. Okay. So, nang manligaw ka, halimbawa, nanligaw ka sa asawa mo, di ba, pag tinanong yung asawa mo, pag tinanong ka ng asawa mo, sasabihin mo na, Han, papakasalan mo ba ako? Pag sinagot mo siya ng I'll try, anong sa tingin niya? Maganda ba yung commitment mo? Diba? Pag tinanong ka ng girl, papakasalan mo ba ako? I do my best. Okay na ba yung sa'yo yung commitment na yun? Parang kang tayo na, tama? Pero kung pag tinanong mo yung boy at sinagot ka ng lalaki na sasabihin na I will do whatever it takes, yun po yung magandang commitment. Dahil pinasok nyo si B-Mobile at gusto nyo marating nito,
dapat ang commitment ninyo, I will do whatever It it takes. takes. Correct. Kahit sabihin pa ng nanay mo o tatay mo, ang sinalihan mo ay mali, patunayan mo na sila ang mali. Naintindihan po ba? Alam mo, in Wednesday, dapat mag-attend kayo. Ang ganda ng topic natin. Okay? So, now, mag-commit po tayo sa negosyo to. Why? Una, pag nagnegosyo kayo sa labas, hindi lang 5,000 ang puhunan mo. Naniniwala po ba kayo? Yes. Naniniwala po ba kayo? Hindi lang 5,000. Imagine mo renta pa lang sa labas. 1 month deposit, 2 months deposit, 1 month advance. Ganun. 5,000 lang yan. 15,000 na renta mo 3 buwan. Correct? Naintindihan? Okay. So, ito pa. Bakit hindi tayo magkukumit sa business natin? Una, ito yung negosyo na hindi mo kailangan maghanap ng tao para pasunduhan mo. Okay? Libre lang ang mga gwapong speaker dito. Di ba? Ang mga Yes. magagandang speaker din. Siyempre, of course, kung may gwapo, mayroong maganda. Okay? So, ibig sabihin, kung sa labas, nagkukumit tayo sa negosyo ng ibang tao, how much more negosyo natin to? Naintindihan? So, ano pa ba? Mag-commit tayo ulit sa ating pangarap. Kasi, bakit ka nag-join dito? Dahil alam mong makukuha mo yung pangarap mo. Naintindihan? Ang hirap kaya. Lahat ng tao may pangarap. Pero nasa kanya kung paano niya ito gagawin. Oh, kasi kahit sa labas gusto mong tumulong ng tao, pero bakit yung tinutulungan mong tao ay hindi pa rin nadidevelop? Bakit? Nasa kanya din yun eh. Kahit anong tulong mo, kahit walang B-Mobile, alam mo yung sinasabi ko eh. Naintindihan? Okay, now, kahit part-time, kasi nung part-time dito, may trabaho. Sino po? Sino? Okay. Kahit part-time ka, but full-time attitude ka. Ano yun? Kahit nasa work ka, importante, iniisip mo kung paano palaki yung business mo. Kasi ang negosyo natin, hindi naman ito mahirap eh. Hindi mo naman ito kakalkulihin eh. Ang negosyo ito ay building relationship. Naintindihan, tandaan nyo ha, kung mayroon kayong kaibigan, pwede po kayo dito. Kung wala, sir, wala akong kaibigan eh. Di makipagkaibigan ka. Ang iba, mayroon lumapit sa akin, sir, lahat ng sir na nasabihan ko na sa B-Mobile eh. Lahat ng kakilala ko. Tama? Pwedeng may mangyari, no? Lahat ng kakilala mo umayaw. Maswerte ka. Bakit? Mas marami ang hindi mo kakilala kaysa sa kakilala. Tama? Yes. Okay. So, ito po, kahit part-time ka, basta full-time, aakyat at papasok ang earnings sa'yo. Naintindihan po ba? Lalo na sa marketing plan natin ngayon. Okay? So, natatawa na nga lang ako. Okay. So, now, ano ba yung part-time na magagawa natin? May Facebook kayo, correct? Okay, may Facebook kayo. You can use that Facebook. Kung nag-attend kayo ng Friday, ang ganda ng topic nila, Richard at saka ni Quinten. Okay? It's all about Facebook marketing. Okay? So, imagine mo, hindi na natin kailangan maging Lusyutan at Henry C. Ang hirap kaya nang ginawa nila yung business nila. Tama? Bakit? Malaking kapital ang kailangan nila. Dito sa atin, andyan na sa internet lahat eh. Ang tanong, aaralin mo ba o hindi? Diba? Minsan na-waste kasi yung time natin sa ibang matters. Correct? So kung nakafocus ka, maaaral mo yan. Okay. Now, paano? Attend your training. Okay. Ito yung pinaka ito yung pinaka crucial no. Bakit kailangan natin mag-attend ng training? Kahit nag-i-employ ka, di ba nag-attend ka ng training? Tama po ba? Di ba pag nag-apply ka ng crew, may i-undergo ka ng 1 week na training, correct? Without paying salary. Ano lang yun, parang allowance lang, pamasahe. Pero ang tanong, after 6 months, wala ka na doon. Pero binigyan mo na yung ng oras. Kung yun ay binigyan niyo at pinagtsagaan, how much more to? Tandaan nyo, ito po ay negosyo mo. Okay? Hindi ito negosyo ko, hindi ito negosyo ng kung sino man nagbibita sa'yo, kundi ito ay negosyo mo. Attend your training. Kasi hindi naman ito para sa
Akin lang eh. Para ito sa inyo lahat. At ito pa, the very very good advice kung saan ako natuto ha. I-share ko sa inyo. Learn to read books. Okay? Klaro? Klaro. Sino mo klaro? Magkapatid namin sa Ringo eh. Nagiba lang ako yun ang buhok. Learn to read books. Naintindihan? Okay. Take down this book. Rich Dad, Poor Dad. Yun ang title ng book. Yun, para malalong lumalim yung foundation ninyo po. Basahin nyo yung Rich Dad, Poor Dad. Okay? Tag 300 pesos lang yan sa National Bookstore. Hello, kung isang case nga, nakakailan bote kayo. Ito pang 300 na lifetime investment. Okay, alam mo, iwanan muna natin yung mga beer. Kasi, tinan mo ang beer na yan, anumang lasa ng beer ngayon, in 5 years or 10 years, yun pa rin ang lasa niyan. Tama? So, wag natin ubusin ang oras natin doon. Kasi masarap iinom ang alak kung may pera ka. Wow. Correct? Yes! Di ba? So, ang emperador, iwanan rin muna natin. Parang hindi nyo ata may iwan, natawa ka mama. Patrick. Okay. Now, attend your training. Klaro ba? Klaro? Yes. Okay, read that book. Read that book. Read that book. Ha? Read that book ha? Okay. So, para magkaroon kayo ng mataas na foundation sa business na pinapasok natin. Okay, ayan. Yun po yung book. Yun. Yan. Yan, part 2 ng book yun. Okay. Cash flow quadrant. Yung author, Robert Kiyosaki. Okay? So, ito. Follow the right system. Okay. Ito. Simple lang eh. Follow the right system. So, kung anong sinabi ng team leader mo, i-follow mo yun. Bakit? Hindi ka naman tuturuan niya ng mali eh. Bakit? Pag tinuruan ka niya ng mali, sa tingin mo, magiging tama ang resulta niya. Hindi, mali rin. Kaya, hindi ka tuturuan ng mali. So, you have to follow the right system. Ano ba yung system? Siyempre, of course, kung mayroon kang hindi ka pa marunong magpaliwanag, don't try to explain. Okay? Master mo muna yung system. So, from now on, this is Monday ngayon, i-browse mo yung B-Mobile profile. Kasi sa Friday, malamang ipag-explain kita kahit isang slides lang. Okay? Kasi siyempre, pag pumasok ka sa business, dapat alam mo kung sino yung pinasukan mo. Tama? Eh baka sabihin mo, nasaan ba to? Correct? So dapat alam mo yung pinasukan mo. Okay, tama? So follow the right system. Letter C, master the system. Marami tayong master dito. Ayun na nasa may camera si Richard. Okay, ikatabi yan, master din yun. Asan si Earl? At saka ito, dami. So papakilala natin isa-isa yan. Bakit po? They master the system. Kaya sila naging speaker. Intindihan? So master the system kasi wala kang ibang pupuntahan kundi papunta kung saan kami nakarating. Dahil galing din kami dyan, tinuruan lang din kami, na-apply na lang namin. Naintindihan? Yes. So wala kang choice. You have to master the system. Kasi balang araw, ikaw ang may ga-handle ng tao mo. Naintindihan? Okay, at sana nga lang huwag niyong sisirain yung tiwala ng tao sa inyo. Okay? Yun lang ang tatandaan ninyo kasi that is the best magnetic sponsoring. Okay? Now, 13. Learn to present the product. Baka Avon ang pinipresent ninyo. Hello? Asan ka? Okay? So, nasa B-Mobile ka, kailangan alam mo yung produkto mo. Ano ba yung produkto natin? Load. Yun. Okay. Marami na tayong at saka alam mo na-excite ako eh. Why? Kasi tayo nga, wala tayong product. Si Mamo, sa SM bonus siya yung supplier doon. Okay? So, Ma'am Chambit, pwede bang makitayo ka muna? Yes! Paano ang isang successful woman? Okay. Isang successful woman. Sige, ikaw po na. Paano yung isang successful woman? Kung isipin nga, successful woman, nagle-learn pa siya. Kasi bago ito sa kanya. Naintindihan po ba? How much more tayo? Correct? Made na siya. Pero bakit still alam pa rin niya kung saan
yung ilalim papuntang taas dahil bago ito. Okay? Naintindihan? So, we have to learn to present our products. Importante yun. Okay? So, para kung tinanong ka, anong gamit ng loads, baka sabihin mo, ay, pang sabon ito. Pang-hilod. Panghilo dito. Hilod eh. Diba? Panggalebod. Diba? So, kailangan mag-learn tayo sa product natin. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Okay. Are you learning, guys? Yes. Yes. Okay. Now, the company profile. Kaya, I expect you in Friday na alam niyo po yung company profile natin. Okay. Baka ang sabihin mo, ang presidente doon ay si Alan Lipawpaw. Hindi po. Si Alan Benko. Ha? Hindi si Alan Lipawpaw. Okay. The company profile, you should follow kung ano sino yung nasa CS. Okay, sino ba si Ma'am Eunice, si Ma'am Lori, di ba? Kung ano pa siya dito. Okay, so dapat alam niyo po at sino si Penta Capital, okay? So, hindi po mahirapan. Okay, credit na pala ako bukas daw. Okay, now, ito. Familiar kayo niyan? Yes. Saan? Sa Facebook? Okay, yun. Now, tingnan to. Baka yun ang nandukot sa inyo eh. Okay, now. Ito tingnan nyo sa taas. Basahin nyo po? Gain knowledge. Importante po yan. Okay? Bro, lumumula ka na. Okay. Gain knowledge. Anumang pinasok mong business, importante po ito. Lalo na itong B-Mobile. Kasi independent distributor tayo dito. Tandaan niyo po yan ha. Independent distributor tayo, so we have to gain knowledge. Okay, sabi nga nila ni Ernie Barong, Knowledge power. Okay. So, bakit po kailangan natin mag-gain ng knowledge? Okay, ito yun. For you to know, dapat magkaroon ka ng okay, so hindi ko na lang babasahin kasi iba yung bagsak ng tunog eh. AIDS. Pag ako nagbara, AIDS eh. Okay, AIDS. Okay, now, para magkaroon ka ng ganyan, dapat mag-learn ka. Bakit kailangan mag-learn? Kasi that's the time you will Earn. palakpakan nyo naman. Diba? Yun po yung right system na sinasabi ko. Okay, walang shortcut. Paano ka mag-i-earn kung hindi ka nag-learn? Scam ka. Correct? Diba? So, kailangan mo i-follow. So, ano ba? Lahat po tayo na nag-join dito ay mayroon tayong tinatawag na roadmap to success. Madali ba itong puntahan? Ito? Hindi. Ha? Madali? Hindi. Madali ba? Yung pagsali mo, andito ka na kagad? Hindi. Hindi. Tama. Mayroon tayong tinatawag na roadmap to Success. diba? Halimbawa, iba kasi daw yung intention sa direction. Halimbawa, intention mong pumunta ng Baguio, pero papunta ka ng Napangasinan. papunta ka ng Islek ang ruta mo. Diba? Yun, ang gusto mo, pumunta ng Baguio. Tama? Okay. Okay. Now, pasensya na po. Ha? Dahil masaya po yung speaker ninyo, no choice kayo. Now, okay. Wala magagawa. So, magkaiba yung intention sa direction. Yes. Tandaan niyo po ha, ang direction mo ay papunta ng ang intention mo ay papunta ng Baguio, pero ang direction mo ay papunta ng Islek. So, Lex. diretso tayo, magkamag-anak lang yan. Now, okay. Bro, tulungan mo ulit yung Bisaya ka, di ba? Takloban to eh. Okay, now. Okay. Ikaw, kailangan mo learn. Okay. Importante pagpasok mo dito, kahit wala yung team leader mo, ang importante ay ikaw. At dapat ay mag-learn ka. Ano ba yung GLA? Okay? Good learning attitude. Okay? Good learning attitude. Baka nagle-learn ka, pero lumilipad naman ang isip mo. Tama?
So, dapat good learning attitude ka. So, yung ibang, ako dati na nakikinig ako, no, hindi ako nagsusulat. Kasi pag nagsulat ako, mabagal ako magsulat eh. Okay? So, nakikinig muna ako. Pero it's okay lang sa mga nagsusulat. It's okay lang. Kasi I advise you to, kahit graduate ka na dito, balik-balikan mo lang. Okay? So, now, bakit kailangan natin mag-learn? Ito po yung purpose. Para matuto tayong mag-share or magturo. Dahil whether you like it or not, magkakaroon ka ng mga business partner mo. Naintindihan? Anong ituturo mo sa kanila? Pagbenta ng tao? Ha? Iba to. Okay? So, you have to learn first. Okay? Naintindihan? Okay. Then, you can teach now. Okay? So, tuturuan mo sila. Okay? Yun lang yung pattern. Simple lang. Bakit kailangan magturo? Dahil, yun ang paraan para duplicate ka. So, ibig sabihin, yung trabaho mo ay hindi na ikaw lang ng ikaw. Mayroon nang natututo sa baba. Ganun naman yun eh. Kasi kung ikaw lang ng ikaw, paano mag-expand yung business mo? Correct? So, bakit kailangan ma-duplicate? Dahil, importante rin ma-delegate ka. For example, nagkasabay yung presentation. Iisa ka lang yung marunong mag-present. So kung hindi delegated yung group mo, wala kang may assign doon, wala kang choice. Yung isa may iwan mo talaga. Naintindihan? Okay. So bakit kailangan natin ma-delegate? Ito lang. Dahil that's the time you will multiply. Napakasimple lang ng sistema eh. Pag na-multiply ka, you will create a big group. At pag may big group ka na, okay, ito po yung mangyayari sa iyo. Okay? Magkakaroon ka ng tinatawag na big income. Saluhin niyo po. Okay? Magkakaroon po kayo ng big income. At pag may big income ka na po, anong mangyayari? Makukuha mo na ba ang big dreams mo? Yes. Yun lang pala. Tama? So, napakasimple lang ng roadmap to success. All you have to do is action. Naintindihan? Kasi yung 5,000 pesos mo or 499 pesos mo, hindi lalaki yan kung hindi mo siya hahatawin. Okay? So, ibig sabihin, sundan mo lang to. I tell you, lahat tayo papunta dito. Lahat naman tayo, bakit tayo nang join dito, di ba? Because we want this one. Okay, bakit? Dahil alam natin, pag nakuha natin yung big dreams natin, hindi lang yung dreams mo ang nakuha, kundi lahat ng inspirasyon mo sa buhay. Naintindihan? Kaya nga tayo nandito, nagkakaisa tayo dahil mayroon tayong inspirasyon sa buhay na gusto natin maging masaya din sila. Okay? So kaya tayo nagsasacrifice. So, bakit ang iba hindi nagtatagumpay? Ito lang kasimple. Okay. Hindi nila nakuha yung big dreams because wala silang big income. Bakit wala silang big income? Dahil wala silang big group. Bakit wala silang big group? Dahil hindi sila na-multiply. At bakit hindi sila na-multiply? Hindi nag-delegate. Correct? At bakit hindi sila na-delegate? Hindi sila na-duplicate? Hindi sila marunong magturo at the same time, hindi siya nag-learn. Ang mahirap pa niyan, hindi ka rin nakita. Di ba? Gustong-gusto mong kumita, pero ayaw mo namang magpakita. Di ba? Yes. Importante po yun. Kasi anumang negosyo, kahit sari-sari store, di ba? Ang sari-sari store, pag sarado, may kita ka. Wala. Kaya, huwag kang mag-badmouth. In 6 months, hindi ka kumita sa B-Mobile. Ang tanong, ginawa mo ba? O nanatili ka doon sa comfort zone mo? Dalawa lang yan eh. Tama? Okay, so ito yung roadmap natin. I-follow lang natin. Hindi po tayo mamumublimang makuha kung ano mang gusto nating ma-achieve. Okay? So, makukuha natin big dreams. Just follow this formula. Ito lang yung formula. Lahat po na nag-start dito, ito po yung formula. Wala pong shortcut ito. Okay? Lahat po tayo. Wala po tayong sikreto dito. Ito po lahat. Okay? Pag mayroon kang nawala kahit isa dyan, nako, mahirapan ka pumunta doon. Dahil yun nga ang mapa eh. Naintindihan? Okay. Now, number 2, have your
Prospect list. Okay? Kasi pag hindi mo na lista yan, balang araw yung prospect mo ay suspect mo na lang. Bakit? Sayang, nakita pa kayo dito sa sa 19th floor pa ng budget, may dala-dala bang Kid, bro, gusto sana kitang kausapin eh. Pero nahihiya ko sa'yo. O, anong nangyari sa prospect mo? Naging? One bro. Suspect mo na lang. Pwede. Okay. Now, okay. Categorize din. Importante din yan. Kasi, depende yan eh. Depende sa kaibigan, depende sa kakilala. Lalo na sa Facebook, si Richard, ang galing nila, pinakita nila yung paano nila kinakategorize yung taong kinakausap nila sa online. Okay? So, pwede mo i-categorize yan, or A, or B, or C. Okay? Ang A, ito yung tinatawag nating hot list. Okay? Ito yung katulad mo. Okay? Kasi ang tao may instinct yan eh. Makikilala mo yung mga mahilig din magnegosyo. Okay? So, ilista mo dyan kasi mga positive to. Now, itong B, ito yung mga warm list. Ito yung gusto pero wala pang enough money. Naintindihan? Hanap pa ng paraan, ilista mo rin. Ito rin yung ito yung mga taong masisipag. Ito yung mga taong nag-working student. Ang dami. Ito yung nagpa-part-time, naghahanap ng mga pa-part-time para madagdag income. Ilista nyo po. Ito yung mga taong posibleng pamangkin mo, posibleng kamag-anak mo na masisipag na naghahanap ng extra income. So, hindi man natin kasi lahat matutulungan ng mga kamag-anak natin, correct? Yes. Hindi natin. Pero we have to show this opportunity. Okay? Bakit? Malamang ito yung isang way para matulungan mo sila. Okay? Naintindihan? So, ang sarap sabihin mo ba, marami ka talagang matututunan dito. Saka at the same time, marami ka rin matutulungan. Now, itong C, ito yung mga Niga Star. Kilala niyo si Niga Star? Yes. Ha? Andun po sa one block. Okay? Okay? So, joke lang. Okay. Now, Pero totoo. ito yung mga Niga Star. Ito yung mga tao, mauna ka na lang. Pag iwaman ka, pakainin mo ako. Di ba? Napansin ko, sa Facebook na lang, bro, kumikita ka na, palibre ka naman. Pautang naman. Pautang naman. What the heck? Nung ini-invite mo, Pagagaya na. nung ini-invite mo, ayaw. Parang sharing ko na yun. Okay, ginagaya ka lang. Okay, now, Niga Star. Ito yung mga taong taga-palakpak mo pag nakuha mo na yung success mo. Yes. Alam mo, sa totoo lang ito, ikaibigan mo pa rin. Bakit? Hindi lahat ng tao ay pwedeng yumaman. Naniniwala po ba kayo? Yes. Kasi kung lahat ng tao ay yayaman na, tapos utusan mo, oy, ipagtimpla mo ako ng gatas, Inday. Sasabihin ni Inday, nge, mas malaki nga ang cheque ko sa iyo eh. Di ba? Di ba, kukuha ka ng taxi. Papaya ng taxi. Taxi driver, hindi ako taxi driver, akong may-ari nito. Di ba? Mahirap po kung lahat tayo ay Mayaman. yaman. So, kung hindi sila sasang-ayon sa iyo, hayaan mo na. Patunayan mo na lang. Huwag ka namang sasama. Huwag ka sumama ka eh. Patunayan mo po. Okay, na mali ang ginagawa nila. That is why, kunti lang talaga. 20% nga lang eh. Ang pinaka-wealthy talaga sa mundo eh. 80% tagapalakpak. Yes. Gusto niyo mabilong sa tagapalakpak? Hindi. So, huwag niyo akong palakpakan. Yes. Ha? So, wala lang. Sabi mo kanina eh. Now, alam mo, nabasa niyo yung status ni Sir Ringo. Ang gusto niya, hindi yung ilan millionaires tayo. Mas gusto niya, lahat tayo kumikita. Tama? So, yun ang vision ng King ng Renaissance. Okay? Kilala niyo yung King ng Renaissance? Yes. Yung kapatid ko yun. Sila yun. Sabog lang, sabog. Sila yung King. Foreigner yun eh. Okay now. Okay. Ito yun ha. Invite them one by one. Okay? Invite mo one by one. Ay, yung one by one. So, mag-invite po kayo pa isa-isa lang. Kung hindi mo pa kayang i-explain. Okay? Kung hindi mo pa kayang i-explain, kahit pa isa-isa lang. Okay? So, just invite, don't explain. Alam mo itong pinaka-crucial, inviting. I tell you, wala sasama sa inyo, lalo pag sinabi nyo, ano yung sasamahan mo? Networking. Tama? Alam mo ba, i-depend ang networking?
Yes. Sa iba, alam na. Naintindihan mo yung networking? Hindi pa. So you have to attend Wednesday, ha? Yeah. Our topic Yun is yan eh. network marketing. Importanteng topic yun. Totoo, hindi ako nag-joke. Okay? So, invitation is different from explanation. Okay? Kasi nung bago pa ako, alam mong isang lang naniwala sa akin, pamangkin ng matanda. Okay? Doon sa, nag-flyers kami, alam mo, ang hirap talaga kasi lalo nang galing kami Divisoria. Okay? Pumunta kami dito, pag tanghali, nagtitinginan na lang kami ng mga kasama ko sa, dalawa kasing pumasok sa Divisoria. Parehas kami, street vendor, no? Titinginan kami, umiinom na lang kami doon sa food court ng tubig. Alam mo yung tubig doon? Yun. Drinking fountain. Tapos balik ulit kami flyers dyan sa, sa POA. Isa may naniwala kasi kung nakita nyo ako, may picture ako tuloy, hindi ko nakita. Kung nakita nyo ako, itim na itim ako, buti na lang itim na lang ako ngayon eh. Bakit? Ang matandang yun, siguro hindi ako nakita na, uy, pangit pala itong tao. At imakyat siya, nagkataon, yung pamangkin niya, pumunta. In the following day, sabi ko, magsama ka ng kasi di ako marunong mag-explain eh. Magsama ka ng panibagong mas bata sa'yo, kaya pamangkin mo, yung ganun. So nagsama, yun po yung nag-start. Doon po nag-start. Okay? So, ang ginawa ko sa kanya, hindi ko siya in-explainan. Tama? Hindi ko siya in-explainan. Usually, lahat ng inimbitahan ko dito nung first time ako, hindi ako nag-explain. Gusto nyo malaman ang technique? Mamaya sasabihin ko sa inyo, ha? So, different explanation daw is different, invitation is different from explanation. Okay, use kiss. Sino marunong nito? Kiss. Yan. Okay. Simple. Ayun. Lap-lap. Kaya pala. Hindi, kaya pala dumami yung ninyo, mga tao nyo dito kasi kita lang po yun. Keep it short and Simple. Ang iba kasi, tingnan mo sa Facebook, bakit hindi kayo makakuha ng prospect? Inuuna mo kasi yung intention mo eh. Ano pakialam niya doon? Tama? So may training din tayo, the effective one-on-one presentation, offline and online, ginagawa yon. So you have to attend the training, pero hindi ko pa ngayon kung kailan yun. Okay? So basta, keep it short and simple lang. Huwag mong unahin yung concern mo. Baliktarin mo. Ang concern nila, ang unahin mo. I tell you, bakit? That's the time you will build trust. Naintindihan? Yes. Pag build na yung trust niya, magtatanong na sa'yo, ano ba ginagawa mo sa Facebook mo yun? Yung Facebook mo, huwag kang magpupost doon na may kaaway ka, ha? Na may naaway ka. Bakit? Ay, ayaw ko maging friend dito. Kasi bakit? Palaaway pala to eh. So kung since negosyante ka na po ngayon, yung Facebook mo, baguhin mo. Bihisan mo. Kung may kaaway ka, i-block mo muna. Pag mayaman ka, welcome ulit. Di ba? Okay? So, yeah, use kiss. Keep it short and simple. So, ang pag-usapan natin is, ito po. Form. Pwede ito. May presentation ba akong sinabi dyan? Ha? May Wala. presentation? Wala. Di ba? Ito po. Pag nakipag-usap ka sa prospect mo, simple lang. Pag-usapan mo kung ilan silang magkakapatid, pwede yan. Tama? Kung kilala mo siya. O, pag-usapan mo kung anong trabaho niya. Tama? Kung baka magpareho yung trabaho niya, magkakarelate kayo. Then, ano bang ginagawa niya? Pares kay Sir Edwin, no? Edwin, mahilig siya sa banda. So, ano ba banda niya? Di ba? So, mga ganun. Okay? Wala kang business proposal. Naintindihan? Tapos, kailan ba yung oras niya? Kailan ba yung day off niya kung nagtatrabaho? So, pwede mong iyan mag-coffee or that's the time you will invite. Kung nandito, kung along Manila lang siya. Okay? So, yun po yung technique, ha. Tandaan niyo po. Use form. Walang business presentation. Naintindihan? May business presentation ba ang nilagay? Wala. Wala. Kaya ikaw, hindi ka na mo atat na atat kang magka 700 kasi. Di ba? Ha? Natatawa. Okay, huwag po kayong maatat. Okay? Tanungin mo muna yung mga concern niya. Okay? Hindi yung concern mo. Baka pag nagsisimba ka ay, dami 700 dito. Pag nasa MRT ka, nagigisiksikan, ang dami talaga 700 dito. Hindi po yun. Okay? Kasi, kailangan mo munang alamin yung ano ba yung buhay nila. Okay? So, now, ito na. How to invite? Okay, paano ba mag-invite?
Okay, paano mag-invite? Sulat ka agad mo. Sige, mo. Okay, now, how to invite? Okay, build rapport first. Okay? Ito yung sinasabi ko sa'yo na hindi ka maatat. Bakit? Makipag-tsikahan ka muna. Okay? Napakasimpleng teknik yan eh. Makipag-tsikahan ka muna. Kasi di ka niya kilala, pakialam niya sa'yo. Tama? Huyo. Sabi pa sa text, huyo. Di ba? Okay, build rapport first. Okay? Ito importante kahit saan. I-try nyo. Alam mo yung investment mo sa P-Mobile, hindi lang ang natatapos sa 5,000 retail. Hindi lang natatapos. Okay? So, mag-build ka muna ng rapport. Now, then, use third-party approach, kidnap for close friend. Okay, huwag niyo gagawin na kung hindi niyo close friend, aawayin kayo talaga, hulog kayo dito sa 20th floor. Okay, so now, use third-party approach. Effective yan. Halimbawa, mayroon kang, ito pala, bakit ganito tayo mag-invite? Dati hindi ko naintindihan eh. Alam mo, naintindihan ko na ngayon. Bakit? Ang tao sa labas kasi, ang dami nang iniisip. Tapos papakitaan mo ng 4,000 or 5,000, para bultayan, puputok yung utak niya. Di ba unfair sa kanya yun? Yes. So para hindi maging unfair, huwag mo siyang paliwanagan, dalhin mo siya dito. Bakit? Makikita niya yung sistema dito, yung mga tao, yung mga taong to nagtiwala nga. So magiging hindi pa unfair ka dun sa kanya kasi tama yung pag-invite mo sa kanya. Naintindihan? Nung first time ako, sabi ko, bakit kayo sinasabi? Bakit hindi direktahin? Yung pala yung twist. Okay? Pero depende rin yun sa tao. Kasi kung tao may tiwala na talaga sa'yo, kahit ano yung ano mo, puntahan mo, sasama talaga yan dahil mataas yung tiwala niya. Okay? That is the magnetic na sinasabi ko. Okay? Now, use third party approach. For example, may kaibigan kang walang oras, walang time. Sabi mo, bro, may kakilala ka bang may kakilala ka bang nangangailangan ng part-time? Kung may kakilala ka, sabihin mo sa akin na kasi mayroong akong kaibigan, naghahanap sila ng mga tao. Nag-explain ka ba? Pero ang totoo lang siya, ang counter yan eh. Third party yun. Okay? O may re-refer ka ba sa akin na na naghahanap ng part-time? Huwag kang mag-try mag-explain. Kasi nagiging unfair yan eh. Imagine mo sasabihin ko, bro, may 5,000 ka ba? Diba? Kung di tayo magkakilala, hold up, pirata to eh. Diba? So, importante po yung tamang approach. Naintindihan? Tamang approach. Kasi yung ibang tao, marami na ang problema, tapos i-explore po ng 5,000, baka sapakin ka. Diba? Okay, ibig papunta ka ng B-Mobile, papunta ka sa Medical City tuloy. Diba? Pero andun naman si Joanna, may invite ka pa rin. Yeah! Ano ba yan si Joanna? Yeah! Gayaran mo ako, initusok kita. Okay, now, kidnap for Ransom. Bro, parang bagay ito sa'yo. Kidnap for close friend. Okay, kidnap for close friend. Siyempre, mga close friend natin, lalo na yung mahilig mag-gimmick-gimmick. Tol, paano mo kidnap yung kabanda mo dito? Nadala mo yun eh. Yung kabanda mo dito, paano mo kidnap yun? Ibanda ka rin pala. Ito rin? Okay, now, pag close friend mo, pwede mo yun. Di ba, bro, may papakilala akong pinsan ko, para at least makilala mo lang eyeball, yung mga ganun eyeball. Ano pa yung pang ball? Parang na isang ball ha. Okay. Okay, now, pagkilala nyo dito, dalhin nyo dito, may papakilala. Pero kidnap yun, pero close friend. Kasi alam mo nangyari yan sa isang leader ko. Kakaling pa ng Bulacan ha. Hindi niya sinabi na may lalaki, babae yung yung team leader ko. Alam mo nag-aaway sila sa baba kasi ibang registration ang gusto niya eh. Oo. Buti na lang, di ko naabutan. Kung naabutan ko talaga, aanoin ko talaga. Kasi nagsusumbong sa akin yung kaibigan kong babae yun. Okay. Now, anyway, tandaan niyo po, pag nag-kidnap po kayo, dapat kaibigan niyo, o kaya katsukaran niyo, katutuhan niyo, yung mga cases din ninyo, ha? Para hindi kayo aawayin. Okay? So, tandaan niyo po, kasi yung iba yung pagkakagamit dito eh. Close friend po tayo. Okay, ha? Okay, now. Next tayo, number 4. Avoid dream stealer. Ito yung dream stealer. Sino yung bagong sali lang? Taas ng kamay. Taas ng kamay. Taas ng kamay. Ito yung bagong sali. Okay. Now, nang sumali po kayo, nang malaman po ng kaibigan ninyo, ng magulang ninyo, ng mga kamag-anak niyo, anong sinabi?
Ano sinabi? Naka-experience kayo ng ganun? Ha? Ano sabi? Ano sabi, ma'am? Okay, yun. Kinidnap mo. Rena, ikaw, ano sabi ng ano mo, kamag-anak mo, nung Hindi pumasok? po si mama nagan sa akin. Hindi, okay lang. O, sino yung naka-experience? Naka-experience? Wala. Palakpakan nyo, palakpakan natin, walang naka-experience. Oh, naka-experience ka, ma'am? Okay, ano po yun? We still have time. Ayun, okay? So, yun ang na-experience ni ma'am. Siyempre, of course, bakit tayo sumali dito, di ba? Kasi magbibuild kayo, wala ka tayong oras eh. Alam mo ba, pag dumami yung business partner mo dito, sila na po ang magbibigay ng oras sa'yo. Yun ang hindi nila nakita. Kasi kahit matutulog ka, dahil may business partner ka, nagpo-produce ng sales, bumibili lang ng product ha, bumibili lang ng product, mayroong umakyat sa'yo. Ang tanong, actual ka bang nagtrabaho? Hindi. Kahit wala kang time, pwede ka. Yes. All you have to do is to build. Okay? Leverage. So, avoid dream stealers. Ito yung mga dream stealers natin, ito naman ay hindi naman talaga negative sa atin. Ito yung mga parang nanay-tatay na takot lang siya mapahamak ka. Diba? Yung mga nanay na, uy, wag ka dyan, wag ka ganan, wag kang ganyan. Diba? Parang bata ka pa, anong bata ka pa, uy, wag ka dyan sa madilim kasi ano eh, may mumu dyan, tama? Concern lang siya sa'yo. Pero paglaki mo na, mga 18 ka na nakukuha mo yung takot eh. Gusto mo na sa dilim eh. Mas masarap sa dilim. At siya tatanggal. Di ba? So, joke lang. Now, avoid dream stealers. Okay, ito yung mga negative people na kaibigan mo, si Mohoy, ma'am, tigilan mo na yung tawa mo. Okay. Now, ito yung mga tao na, ay, hindi yan totoo. Hello? Bago ka maniwala sa kanya, saan ka maniniwala? Andito si Smart, andito si Globe, andito si Sun. Mga pangalan na yan, build na kumpara sa kapitbahay mo. Tama? So, dapat ka lang maniwala sa isang taong handang magbigay sa'yo ng 1 kilong bigas araw-araw. Naintindihan? Dapat ka lang maniwala sa mga taong aasikasuhin yung concern mo kahit hindi ka mag-mobile. Naintindihan? Pero kung ang taong yun, okay, hindi na niya ma-approve yung sarili niya, paano mo siya paniniwalaan? Naintindihan? Okay, so continue ka lang. Bakit? There will come a time na mali sila. Okay? So all you have to do is proceed. Go on. Okay? Diretso. Kasi tanging taong dumidiretso lang ang nakakarating sa finish line. Yes. Kahit lakad yan. Di ba bro, nang umakyat ka sa ano? Nakita ko sa Facebook mo, umakyat ka eh. Pero dumiretso ka ba? Dumiretso ka pa rin? Yes. Nakarating ka ba? Yes. Oh, tingnan mo. Palakpakan natin. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Success ay hindi bumabalik. Dire-diretso ka lang. Nag-comment na ako doon, kaya sabi ko, magtatago na ako dyan na si Brother Edwin. Okay? No. So, yun po yung ano, yun po yung success na sinasabi ko. Go on, diretso. Whatever it takes. Okay? Kasi ang buhay ay walang atras, puro forward. Naintindihan po yun? Naintindihan nyo? Okay. Kasi kung hindi nyo naintindihan, ulit tayo mula sa simula. Sige po. Na. Okay. SW4 lang. Ito, pamilyar tayo. Samuel Joy. Samuel Nat. So what? Okay. Next ka lang. Sino yung next? Possible kapitbahay mo. Possible kaibigan mo. Tama? So, mag-next lang tayo. So, diretso tayo, diretso. Okay, number 5. Learn the ABC rule. Ito yung hindi pa natin na-apply dito, ano? ABC rule. Okay. That is why nung Sunday, nung Friday si Ma'am Dalia, tinawag niya yung mga tao dito, nagpakilala sila. Kasi importante po 'yon na alam natin kung sino yung business partner natin. Naintindihan? Yes. Okay, importante po sa ABC rule 'yon. Ano ba yung ABC rule? Okay, tandaan niyo po, take down this and use this one. Okay? ABC rule is ang ganda nito. Kahit di ka marunong mag-explain, basta magaling ka mag-ABC rule, I can prove it to you. Dito nagpakasal ang isang si Derlito, sayang wala siya dito. Isa lang siyang ordinary katiwala. Hindi siya katulong, sagwa ng katulong, katiwala. Okay? So yun ang positive katiwala. Okay, no? So, siyang ordinary katiwala because of ABC rule po, hindi siya marunong mag-explain, but nagkaroon siya ng maraming business partner. Naintindihan? Okay, now, ano ba yung A? Ang A po, ito po yung mga advisor natin. Okay? Since nasa industry tayo, we use this one, this term. Pero, ito yung ay mga leaders lang. Naintindihan?
Upline, downline, crossline. So, sino yung upline natin? Ito yung mga taong nag-imbita sa atin, nag-introduce sa atin ng business. Okay, ito yung advisor natin, ito yung mga leaders natin, it's either Ma'am Dalia, okay, yung mga speaker na nakikita nyo dito po, yung po yung makukonsider natin na mga advisor natin, kasi sila yung marunong sa system. Okay, now, downline, ito yung mga nasa baba natin, pwedeng mga estudyante, pwedeng mga bakante, pwede rin pugante. Okay, so mga ganun. Okay, now, ito yung crossline naman, ito yung halimbawa, Team Renaissance tayo. Ang crossline natin, Marbirex. Okay? Marbirex. Crossline yun eh. One broke nga lang, one broke. Crossline natin yun. Okay? So, joke lang. Now, ang ganda ng punchline mo, Mandas, ano? Okay, now, crossline natin, ito yung mga kaibigan natin na nasa ibang team, no? So, bakit kilalanin yung crossline natin? For example, okay, may dala kang estudyante. Hindi naman ikaw estudyante, pugante ka eh. So, saan mo kausap? Doon sa crossline mong estudyante dahil magkaka-relate sila. Correct? So, may dala kang, sabi natin, may dala kang model. Okay, ipakausap mo kay Alan. May dala kang model. Ipakausap mo doon sa mga nagtatrabaho sa modeling agency. Correct? So, yun. Minsan kala kong pumasok. Okay, now, ito pa, bridge. Sino yung bridge? Ikaw po ito. At alam mo bang mahalaga yung role mo? Dahil ikaw ang magdadala ng ABC role na yan. Okay? So, mahalaga ikaw po. Pag ikaw ay hindi na itama yung pag-initiate mo na to, I tell you, hindi mo mapapa-join yung client mo. Okay? Dahil halimbawa, ikaw, kinakausap na ni advisor yung kliyente mo, ikaw naman, text ka ng text. Masisins ng kliyente mo na walang kwenta. This is a chippy-chippy business. B-Mobile. Di ba? Bakit? Kasi ikaw hindi ka nga nagpipay attention eh. Tama na ikaw mismo nag-introduce. Okay. ABC role. Paano ba ang ABC role? Ang advisor, ito po yung mag-explain ng business. Okay. Ang C, ito po yung guest mo or invite. Ang bridge, ikaw ito. Okay. Dapat doon pa lang sa baba, papunta ka pa lang dito, may invite ka. Kinakausap mo na si client, alam mo may papakilala sa iyo. Dapat alam, yung ipapakilala mo nandito. May papakilala ko sa iyo na tao na siya yung nakakatulong sa akin, siya yung nagme-mentor sa akin. Okay. So ibig sabihin, binibuild up mo to. Naintindihan? Binibuild up mo. O kaya kung wala kang advisor na apply, yung office na lang. Alam mo, makita mo lang yung office namin, ang ganda kaya. Complete kami ng customer service, yung mga ganun. So, lagi mong binibuild yung advisor. Okay, tandaan mo, kahit sino yung advisor mo, kahit extra just vendor yan, kahit basurero yan, kahit anong kalagayan yan, basta yan ang unahin mong ikwento. Yun ang i-build up mo. Naintindihan? Yung office natin, pag dinala mo yung guest mo sa office, ituro mo. Importante yan ha. Ituro mo yung office natin, mayroon tayong customer service, ito yung cashier section natin, may 11th floor. Kung kaya nyo po sa 11th floor, bumaba, okay lang. Now, sa 28, no, mayroon tayong, ito yung training room natin dito, BOM room, so training room at the same time, tapos yung mag-lingkod, yun na po yung ABC role. Yung ibig sabihin, parang ginaguide mo or tinutur mo yung kliyente mo. Kasi doon pala sa kliyente, pag bago pa siya, makikita niya kung gaano ka-class ang ini-introduce mong business. Naintindihan? Doon pa lang magbibuild ka na ng tiwala at lalo na pag nakita nila yung advisor na team leader mo, kaya pag upo pa lang nila dyan, prepare na yung utak nila. Naintindihan? Prepare na yung utak nila. Kahit follow-upin mo, prepare na yan. Okay, now, 6. Okay, goal setting. So, importante po, mayroon tayong tinatawag na goal. Okay, ano ba yung goal? Siyempre po, pag sumali ka dito, dapat ang goal mo ay makuha mo yung dreams mo. Pero ang ginawa mo, ang kit mo, nilagay mo lang sa altar at pinagdasalan mo. Makukuha mo ba yun? No. So you have to get action and have a goal. Okay. So dito, since this is a building relationship po, kailangan mo makipag-usap sa tao. Wag niyo sabihin sa akin na ayoko, mahihain ako. Okay? Bakit? Matatalo kayo ng mga pipe.
Nakikita mo yung mga pepe dito? Doon sa sa food court, di ba? Ang dami nila na. Kung kaya nga nila magpag-communicate, how much more ikaw? Tama? At ang matindi pa ngayon, umuuso na yung social media. Alam mo nang umuuso tong ganitong business, wala pang cellphone. Pero may mga yumaman, correct? Yes. So, may nakaroon ako sa YouTube, ang kilala doon, si John Quintanar. Kung iisipin mo, ang mahal-mahal ng product nila, pero wala pang yung social media, walang YouTube, walang Facebook. Pero how come, na-prove nila yung isang bagay na yun? Tama? So, tayo pa kaya, tamad ka na lang talaga eh. Pag di mo totoo. Tama? So, mag-call set ka, kahit top 5 person, bakit 5? Penta. Matibay na pundasyon ng Penta, kahit Pentagon nga, itong ginawa nila, di ba? Pentagon. Kasi ang 5 daw is matibay. So, ang sabi dito sa presentation natin is 3 lang, 3. Pero kung gusto mong maging matibay yan, set your team leaders 5. Okay? Dahil ito, yun po yung kahulugan ng Penta, kaya siguro ginamit ng Penta Capital ito rin. Kasi 5 sa design sa engineering, isa sa mga matibay na pundasyon. Structure. Okay. Okay, so top 5 person a day. It's either Facebook, it's either offline. Basta importante, ibuka mo yung bibig mo. Kasi nga, kung ikaw may asawa nga, talak ka ng talak sa asawa mo, wala ka namang TSB doon, wala ka namang doon, di ba? Nakakayanan mo yan. Araw-araw, tatalakan mo yan. Di ba? May nagliliparan pa mga ayaw mo talaga, away na lang ako. Di ba? So, yan. Top 5 person a day. Kaya mo ba? Top 5 person a day? Yes! Kahit hindi mo siya explainan, basta importante you build relation. Okay? Tandaan nyo, you build relation. Hindi ko sinasabi na explainan mo ng ng 700 mo. Ha? Sali ka para magkasi 500 ako. Hindi yun po. Okay? Top 5 person a day. Kaibigan mo, tapos dagdagan mo yung mga friend mo. Kung nakita nyo yung kay Tintin nung Friday ko nandito, ay tama yun. Okay? Tama yun. Okay? Now, top 5 person a day. Facebook, offline, magipagkilala ka. Okay? Kung palaway ka dati, maging kaibigan ka na ngayon. Oh, totoo, I tell you. Malalaman nyo yung sinasabi ko in 6 months. Dagdagan nyo yung kaibigan nyo, tapos kung mayroon kang kaaway, say sorry, kasi mahirap magdala ng tinik eh. Naalam nyo yun, naranasan nyo yun, parang may tinik ka sa dibdib na kailangan bunutin. So bunutin mo yun. Importante, yung importante kaibigan kayo lahat. Okay? So yun top 5 person a day. So sabihin lang natin ito yun. Only 3 person lang ang nag-join per month ha. Kaya ba? Hello! Ito natatawa nga talaga mo. 3 person per month. Ano na sa atin? Alam mo, secret lang dito. Bro, sali ka sa akin. Ito my life. Ganda to. Okay? Simple lang gagawin mo. Ang first step dito, pasali ka ng 3. Tapos na ang laban. Huwag mo pahirapin yung tao. Bulungan mo lang. I tell you. Siyempre, itong mangyayari dyan eh. First month, binulungan mo, yung first month mo, 3 yung binulungan mo. Bro, ito lang, madali lang gawin ng my life. Ang gagawin mo, pasali ka lang ng 3. Pagkatapos mo pasali ng 3, tapos ng laban, gamit ka lang ng product. Oh, I tell you, itong 3 na to, na binulungan mo, di ba kumita ka na dyan, 2,100 kasi sa 700 yun times 3, correct? Tapos, ngayon, yung 3 mo, binulungan mo, kumuha ng 3, kumuha na siya ng 3, second month mo, 9 na sila. Kung anong binulong mo sa 3 to, ibubulong din niya dito. Naintindihan niyo po? Bakit hindi ba hirapan si my life? Hello, dapat nga ma-excite kayo eh. Ganun simple lang. Hindi tayo paramihan dito. Padamihan tayo ng quality na nakukuha, na sumusunod sa right step natin, sa tamang daan, hindi sa dating daan. Okay? Dating daan may eleksyon eh. Kaya naligaw sila, napunta sa one brook eh. Okay? So doon tayo sa tamang daan. Okay, now. Okay, 2,250 kasi 2,500 na lang ang SSB mo, tama? 250 pa lang ang SSB mo, sorry. No, 9,000. Okay, 9,200. 9 times 250 po is 2,250. Naintindihan? Okay. Now, binulong mo rin yung 3. Imagine mo, binulungan mo lang. Tinuro mo yun sa kanya. Alam mo, yung third month mo, yung 9 na yan, naging 27, yan po yung kita mo. Okay?
Pwede 3 months. Hello? 3 tao lang. Kaya ba? Isang buwan? 3 tao. Kaya 3 tao lang. Hello? 3 tao lang. 3 person per month. Okay? Imagine mo ang mangyayari sa'yo. Okay. Ito 5th month mo, 9th month mo. Power of 3 pa lang yan 9th month mo. Pwede mo makuha na yung first million mo sa buhay. Palakpakan mo naman. At ilang years ka na sa trabaho mo? Tama? Mag-isa ka pa rin doon. Ang gawin mo, i-multiply mo lang yung sarili mo dito. Hello, huwag mong tingnan yung ngayon. Tingnan mo kung saan ka papunta. Okay? Kasi kung nahihirapan ka, kung nahihirapan ka, it means ginagawa mo ang business mo. Pag hindi ka nahihirapan, I tell you, wala kang ginagawa sa business mo. Kaya kung nahihirapan ka, palakpakan mo yung sarili mo. Wala. Palakpakan nyo naman sarili nyo. Kasi kung hindi nahihirapan. Okay? So, kung nahihirapan ka, at ito nyo kung nahihirapan ka, ibig sabihin, ginagawa mo yung negosyo mo. Pag hindi ka nahihirapan, I tell you, wala kang talagang ginagawa. Naintindihan nyo po? Pag wala kang ginagawa, hindi ka talaga mahirapan. Okay? So, may ginagawa ka, kaya gawin mo diretso. Naintindihan po ba? Gawin mo diretso kasi imagine mo for 4 years, balik-balik ka sa trabaho mo, mag-isa ka pa rin nagtatrabaho, correct? Samantala dito, tatlo lang. Itong tatlo, binulungan mo lang ng tatlo, ito, hindi na ikaw nag-imbitan yan. Correct? Itong mga 9 na to, tinuro mo rin sa kanya yung tatlo, ito. Alam mo, after my accreditation, I will present to you the 5. Andun sa slides ko, makikita mo kung gaano kalaki ang income natin dito. 5 lang na first level mo, makikita mo kung paano mag-duplicate. Okay, ito talaga naniniwala ako matibay ng pundasyon. Pero ito, nire-required lang namin kayo. 3. Okay? Kung nag-start ka. Kaya? Okay, taas ang kamay ang kaya. Taas ang kamay. Okay, taas ang kamay. Totoo lang. Kaya, hindi kayo nagsisinungaling. Kaya. Okay. Ganito lang yun. Magsinungaling man kayo sa akin, sa inyo, sa sarili kayo nagsinungaling. Bakit? Pwede kayo magsinungaling sa akin Correct? Pero, ang totoo niyan, sa sarili kayo nagsinungaling. Correct? Okay, so, kung kaya yung tatlo, prove it. Okay? Now, number 7, evaluate your result. Mga 6 months ka na, wala ka pa rin parang hindi ka kontento, di ba? Hello, bago mo awayin yung nag-imbita sa'yo, tanungin mo muna yung sarili mo. Kaya marami kahit dito sa B-Mobile, marami nag-away-away ng mga tao Bakit? Naniniwala sa sabi-sabi Hindi mo na imbestigahan yung sarili nila. Naintindihan? So, imbestigahan mo muna yung sarili mo. Bakit kulang pa tong result ko? Ito lang. Ask question to yourself. Okay, the Pacquius. Saan si Pacquius? Yung Pacquius ang tawag niya, frequently asked questions pala yun. Okay, so now, ito po, did I set appointment? Baka hindi ka nag-set ng appointment, tapos naghahanap ko ngayon ng income. Di ba? So, ibig sabihin po, mag-set ka ng appointment. Baka sabihin mo, ay, sir, nagsiset pa pala ng appointment yun. Ay, hindi. Kung si Vice Ganda ka, hawain ka talaga. Now, did I follow up? Tatanungin mo naman si sir, sir, pinapollow up pala? Ay, hindi. Hinahayaan lang. Di ba? So, you need to follow up. Okay? Pag nag-follow up ka, huwag mo naman follow up ng direct. Tayo iba kasi follow up na, oh bro, kailan ka sasali para magka-700 ako? Hindi yun. Ang follow up po, sir, naintindihan mo ba? Sir, balik ka dito sa office, papakilala kita sa team ko. Okay? Kahit wala pa siyang money. Pag na-feel niya yung team niya, o team na ipapakilala mo sa kanya, na-feel niya yung tinatawag na yung parang billionaires yun. Tama. Okay? Pag na-feel niya yun, automatic, sarap dun. Gusto kong makasama yung mga positive na tao. Kasi pag uwi na sa bahay, puro yaw-yaw ng nanay, yaw-yaw ng tatay. Bisaya yun Okay? So, ibig sabihin po, babalik at babalik. Bakit? Na-feel niya yun So, kahit wala siyang pera, follow ko lang, bro, may papakilala ko sa iyo, team leader. Join ka dito sa mayroon kaming kunting salo-salo, kung mayroon man, di ba? Basta ganun lang. Now, did I reach my goal? So, tatlo-tatlo yung goal mo sa
Di ba? Ito yung goal mo eh. Top 5 person a day. 3 kada buwan lang makakasali mo. Okay? Tanungin mo, na-reach mo ba? Baka may isa dyan, wala. Tama? So, tanungin mo sarili mo. Okay? So, at the same time, ito pa, did I learn and plan my business? Okay, kahit anong pinagsasabi namin training dito, hindi mo naman ginagawa. Yung Facebook mo, nakahide pa rin yung mukha mo. Di ba kung anong iniiwasan mo, di ba? So, when you are a business partner na po kayo dito, no, importante po, yung profile natin sa Facebook, kilala ng tao. Kilala yung mukha mo, ha? Hindi yung mukha ni Erap ang ilalagay mo. Kasi alam mo si Erap, kilala yan. Kaya lang, may natatanda na kumain sila doon sa sa Tagaytay. Nagbigay ng cheat. Sabi na, oh, ba't ang mahal-mahal? Reklamo. Alam mo sabi ng crew, sir, ang binabayaran kasi dito yung ambience. Alam mo, nagalit si Erap. Sabi ba, alin nga kayo dito, sinong umorder ng ambience? Hindi ko naman nakain yun, ha? Di ba? So, so, ibig sabihin po, yung tamang profile ilagay ninyo, ha? Tamang profile. Okay, kasi baka mapagkamalan kayo na ibang tao. Okay, now, the secret is never stop learning. Totoo yun. Kasi, alam mo, bago sa atin yung social media. Tama? Bago sa atin yung website, marami pang bago. Marami pa. Darating ang time, yung pagbili mo ng product, hindi mo na kailangan pumunta sa office. Hindi ka naman kailangan pumunta sa grocery din. Tama? Bakit? Pwede mo na lang i-deliver or online mo nang actually, ginagawa yan na yan, di ba? Pati online, pwede na. So, you have to keep on learning. Never stop learning. Okay? Never stop learning. Kasi when you stop learning, you will stop growing also. Tama? So, never stop learning. Okay. So, ito yung quotes na gustong-gusto ko. Basahin nyo na lang po kasi may iba yung diction ng English ko Okay. Now, when Thomas Edison invented the light bulb, he tried over 2,000 experiments before he got it to works. Okay? Ano yung light bulb? Alam niyo po, fluorescent yan. Light bulb si Flores. Alam ko naman yun Yung light bulb is, incandescent bulb. Okay? So, nang na-discover po yun, ilang experiment ang ginawa? 2,000 experiment. Bago niya napa-andar. Ikaw, ilan pa na na-invite mo? Ilan? Ha? Ilan na-invite? Ilan? Hindi ba? Hindi na, ilan pa yung nasabihan niyo po na may BMO business kayo. Tapos aayaw ka. Di ba? Imagine mo, sa card na lang sa baraha, 52 cards, correct? 52 yung cards, tama? Ilan yung alas dyan? 4, di ba? Unang makukuha mo, hindi mo makukuha yung isang alas. Hindi mo makukuha. Darating ang time, pangatlo, makukuha mo, A na. Pero alaskador pala. Alaskador. Joker. Now, hanapin mo yung tunay na alas or ace. Okay? So, 52 cards. Yun na lang basihan mo. Kasi tingnan mo si Edison po, bago niya naging successful po, ito yung ginawa niya. 2,000 step. Okay? Imagine mo, a young child asked him, how does it feel to fail so many times? Alam mo, sagot na natin. Sino malaman? Ito po. I never failed once. Just happened to be a 2,000 step process to success. Palakpakan niyo naman. Hindi niya tiningnan na negative yun. Tama? Hindi niya tiningnan na yun ang end niya. So, mapapatunayan mo dito na ang success talaga ng tao, ito yung hindi ka huminto. Dire-diretso ka. Okay? Kahit naman anong bagay, pag tinigil mo, titigil din talaga Correct? So, diretso ka lang. Kahit anong sabihin ng parents mo, kahit anong sabihin ng nanay mo, basta tama ang ginagawa mo The term tama. Okay? Baka naman dinadahilan mo B-Mobile pero iba pala ginagawa mo, correct? So, dapat yung tama. Okay? At least tama yung ginagawa mo, patunayan mo sa kanila na kaya mo ituloy. Okay?
Gawin mo na lang silang inspirasyon. Ang B-Mobile ay hindi siya mahirap. Okay? Hindi siya mahirap. Kung nahihirapan ka sa umpisa lang yan, pag na-build na yung tao mo, I tell you, magugulat ka, saan ba galing to? Okay? Saan ba galing yung income ko? Okay? So lahat po tayo sa My Life, no, is nag-start tayo lahat. Since this is a new program, no, the My LX is dati pa yon. Okay, so My Life will start a new life. Ang kagandahan lang sa My Life, no, kumpara dati sa My LX is marami tayong products. Marami pang products kasi ang vision ng company is hindi lang dito sa Pilipinas. That is why kailangan natin maging focus ng mga bagong products. Okay, so ang target mo lang is build your consumer. Okay, dahil pag nag-consume na yan sila, kahit matulog ka man, may income ka. At huwag mong isipin na, ay bro, paano pag nasaturate ang Pilipinas? Di ba, maraming sasabihin, minsan may natahanan tayo, hello, every minute may pinapanganak. Tama? At nag-uusap tayo sa Pilipinas pa rin. Okay, with that, my name is Alan, Alan Lipaw-Paw po, mukhang siupaw, pero hindi naman talaga may-ari ng siupaw. Okay, so with that, ay ibabalik ko na po doon sa kay Ma'am Dals, yung microphone, then I will invite you in Wednesday. Pag-uusapan natin yung pinasok nating industry. Maganda po ba yun? Okay, so I hope na makita ko po kayo ulit. Okay, so anyway, tatawagin ko si Ma'am Dals. Thank you.